Magandang tanghali po sa atin lahat. Andito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live. Live para doon sa mga friends ko sa Facebook at doon sa mga followers ko at mga subscriber ko naman sa YouTube. Siyempre po, team replay na lang po tayo. Pag-usapan po natin ang mga nangyaring kaganapan kahapon, Linggo, September 21, tungkol sa mga rally. May nag-rally nung umaga, may nag-rally nung hapon, iba't ibang lugar. Yung rally ng umaga, alas 9, ay sa Luneta at meron ding nag-rally sa parang Liwasang Bonifacio yata yun. Ah, kung hindi ako nagkakamali. Pero ang main rally kahapon ng umaga ay sa Luneta. At yun ay pinuntahan ng mga progresibong kaliwa. Sabihin na natin, mga left progressives. Ito yung mga maraming estudyante, maraming manggagawa, mga estudyante ng iba't ibang schools. Okay? At yung hapon naman ng alas 3, ito naman ay rally ng liberal. Hindi liberal party ha, liberal progressives. Ito yung mga hindi left progressives, kundi liberal progressive. Ito yung mga hindi naman sila kaliwa. Sila ay mga progresibo, pero masasabi nating mas moderate ang pananaw at pinangunahan po ito ng simbahan, pinangunahan to ng akbayan. Kita natin doon, mga civil society groups. Gumagalaw-galaw ang aking computer, ang table ko. At meron din tayo mga nakitang mga pagtatangka ng mga grupo ng mga pro-Duterte sapagkat iba ang kanilang agenda. Ang agenda nila siyempre patalasikin si Pangulong Marcos, 'di ba? Malinaw naman 'yun eh. Meron sila doon malapit din sa meron sila malapit sa Camp Aguinaldo yata. Doon may maraming gate. At least malapit doon sa anong hapon, malapit sila doon sa EDSA Shrine. Magkatabi lang yun halos eh. Tapos sa Camp Aguinaldo, doon nag-rally din sila doon. So, ang agenda talaga nito, makikita mo na yung alas 3 ng hapon, malinaw sa agenda nila, ito'y laban sa korupsyon. In fact, malinaw na sinabi ng mga organizers noon, kahit nung nag-organisa pa lang, na hindi pag-uusapan ng pagpapababa kay Pangulong Marcos. Ito ay laban sa korupsyon. Nung umaga, dahil ito ay progressive left, bagamat ang kanila ding sinabi, mismong sinabi din ng mga organizers nung rally, na hindi naman ito laban sa administrasyon, laban ito sa korupsyon, nakita pa rin natin yung mga student banners, lalo na yung mga progresibong mga kabataan na naandun, na talagang isinasama nila si Pangulong Marcos. So, ako naman, para sa akin, maganda naman yun kasi ibig sabihin may freedom of expression tayo, hindi natin pinipigilan ng mga tao. In fact, ang Pangulo nga mismo nagsabi na hinahayaan niya, naintindihan niya. Ako, naintindihan ko rin kung bakit gano'n. Ako galit din eh. Hindi nga ako nakasama kasi alam niyo naman siguro, hindi niyo lingid sa inyo. Well, sa mga nakakilala sa akin, meron mahina na po ang tuhod ko. In fact, meron akong brace sa tuhod. So, hindi na ako pwedeng maglakad ng gano'ng mga malalayo. Hindi naman pwedeng basta-basta. Plinano ng pamilya namin actually pumunta, sinasasama nga namin ng apo. Kaya lang, ang naisip ng manugang ko, saan kami magpa-park? Paano kami pupunta? Pupunta na, andun ka nga, di ka naman makalapit dahil paglalakad rin ako, hindi ba? Hindi naman pwede mag-park ka sa Luneta dahil maraming tao doon. Hindi ka naman pwede mag-park doon malapit sa EDSA Shrine. So, magpa-park pa rin sa malayo and we have no choice but to walk. And of course, I can walk short distances but long distances hindi na po ako pwede. So, hindi na kami tumuloy, nanood na lang ako at nag-obserba at nagpahayag na matagal na talagang pinahayag ang suporta ko sa mga pagkilos na ito. In fact, ako nga ang nag-draft ng statement ng aming school ng Environmental Science and Management, both doon sa pagkondina sa korupsyon at saka doon sa pagsuporta naman doon sa panawagan ng aming chancellor sa UPLB na mag-walk out ng Biyernes. So, doon sa mga nagsasabi na ako'y pro Marcos, doon sa mga nagsasabi na ako'y hindi konserbatibo ako, hindi niyo ako kilala. Doon nga ako nagugulat kasi kahit mga taong sinasabing kilala ako, ang pananaw nila pa din ako'y tutol sa mga ganyan, ay hindi niyo ako kilalang lubusan. Ganun na lang yun. You are prejudging me. Pero hindi naman, this is not about me. Kasi importante kilala ko sarili ko. So alam ko kung ano yung pinaglalaban ko at alam ko yung sumusuporta ko doon sa mga pagkilos na mapayapa. At ako ay naniniwala na hindi naman dapat tayo marahas eh.
At dapat ang ating pagkilos ay hindi yan ang katapusan kasi ang kinakatakot ko, kahapon nag-rally tapos na naman. Dapat patuloy nating buhayin ito. Sabi ko nga, hindi sapat yung pagrarally. Yan ay pagpapalabas lang ng sama ng loob eh. Ang importante dito, suportahan mo ang mga investigasyon. Magmatyag ka, panagutin mo ang mga tao at ito hindi madadala to sa pagrarally lang. Ang kailangan dito ay proseso ng pag-imbestiga, paglabas ng mga ebidensya at papanagutin. Kailangan may mapanagot dito. Ito yung malaking hamon naman kay Pangulong Marcos. Talagang kailangan tutuhanan niya yung kanyang suporta dito. Hindi ako naniniwala sa karahasan, sa totoo lang. Kaya nalulungkot ako doon sa nangyari sa Mendiola at saka sa Recto nung bandang hapon na. Kita mo talaga nung makita ko yun, sabi ko, oh God, gusto nilang tularan ang nangyari sa Nepal at sa Indonesia. 'Di ba? Kahit ngayong isang parang flag doon na may skull, nakikita natin sa Nepal yan at saka sa Indonesia. 'Di ba? Parang gusto nilang tularan yun. Na parang sabi ko, malinaw naman na iba yung pinaglalaban ng grupong yun eh. Ako naniniwala na may nagpondo doon eh. I agree with with Mayor Isko Moreno. Hindi yun spontaneous. Iyon ay mayroong nagplano noon at alam ko na ang posibleng nagplano noon ay ang mga pro-Duterte forces. Kasi basang-basa mo sa kanila eh. Basang-basa mo sa kanila yung kilos eh. 'Di ba? Mayroong biglang lumabas si Chavit Singson. Gusto nila pabagsakin talaga si Marcos. Tapos biglang may lumabas pa si Jimmy Bondoc ba? Na parang pinupush niya si Sara na pag siya maging presidente, eh, honest naman yan. And Sarah went to Japan, and may mga bulong-bulungan ako narinig sa mga kaibigan ko sa militar na parang may mga niluluto daw, yung mga retired generals, naku. At meron pa nga akong nabasa na nagsabi na by Monday daw, ngayon daw, hindi na presidente si Marcos, si Bangulong Marcos. Parang sabi ko, tapos si Sara Duterte pumunta ng Japan. Parang sabi ko, ano yun? Para wag na andun siya, para kunyari kung hindi magtagumpay, ay wala siyang ilalayo siya doon sa gulo. Tapos pag kunyari nagsagumpay yung kanyang mga kaalyado, para siyang si Cory Aquino na mula Cebu, pinadala nung EDSA, di ba? Si Socorro na sa Cebu, dadalhin sa Manila. Siya naman mula sa Japan, dadalhin sa Pilipinas para umupo na siya ang presidente. Di ba? Ganon. Parang halatang halata. Maring mali ako, pero maraming nagsasabi. So it's really something na, and even if Moreno is saying that there is a retired politician and a lawyer who organized the violence. Pero kahit anong gawin ninyo, ibang-iba ang sitwasyon sa ngayon. Kita mo naman na yun ngang mga mapayapang mga protesta sa Luneta at saka sa EDSA ay talagang binubuo yung mga pro Duterte na hindi kayo dito. Na merong ganun na malinaw na merong pagkilala na hindi kayo kasali dito. At malinaw din na wala silang number sapagkat kakaunti lang naman sila eh. So it's really something that really is important to be considered. Ibang-iba. Kasi unang-una, ang kinakalaban nila ay isang presidente na kahit hindi perpekto, kahit maraming problema, lalo na ngayon, nasasangkot na rin siya doon sa di umano ay kontribusyon ng mga kontraktor noong 2022 election na tatalakayin natin yan sa Miyerkules. Ah, may mga pagkukulang din siya pero andun siya eh, para siyang whistleblower. Hindi, ang whistleblower hindi perpekto yan eh. Pero siya mismo sa sarili ng sistema, kaya naglalabas, ito, may korupsyon, siya naglabas ng website, tapos ngayon sinusuporta niya ang mga pagkilos. How can you, that is why even the left, even the critics are now sort of in a quandary what to say. So, saan lulugar dito ang mga DDS? Di ba? Hindi naman sila gusto ng mga pula, hindi naman sila gusto ng kaliwa, hindi sila gusto ng mga liberal critic na progressive. Saan sila lulugar? Hindi naman sila ganun kadami. Kahit plurality, nangunguna si Sara Duterte. But that's just about, ilan ba? 30%? 29% o 30% ng population. There are more people who don't like her.
So, yun yung point dito. Ah, ang karahasan, nung nakita ko na binabato ng bato ang mga tao, ang mga pulis, sinusunog ang container van, nanununog ng mga mga motorsiklo. Abay, lagpas na ng 100 ang mga pulis na nasaktan yata or ano, lampas na. Tapos may mga na-arrest actually. Ito namang mga ibang mga aktivista ang una pang sinisisi ang ano ang yung bayan. Alam mo na si Renato Reyes, ay, Diyos ko, para biyatang, ano ba ako, kolehiyo ako nagrarally na yan, nagrarally yung ginawa niyang propesyon, di ba? Alam ko naman, mabuti siyang tao, pero yung point na, bakit ang sisisihin mo pa yung mga police because of the violence? Although sinabi niya, hindi naman nila kakampiyon. Naniniwala naman ako doon na hindi nila kakampiyon, hindi yun kaliwa, yung mga nagrally na yun. Nagtingin ko nga doon, walang iduluhiya eh. Parang sinasabi nila may pinaglalaban yung mga yun. Maniwala ko walang pinaglalaban yung karamihan doon. Yun ay nakisakay. Or kung meron man sila ay merong nag-udyok. So, anong gagawin ngayon sa ganito? Ang sinisisi pa ni Renato Reyes, yung mga pulis daw, naging violente. Yung isang congressman, kamanggawa yata yun, akong representative. Ang sabihin pa, mas inuna pa daw hinuli yung mga kabataan samantala yung mga kurap, hindi. Parang, teka muna, Mr. Congressman, with all due respect, may proseso ho tayong sinusundan pagdating sa korupsyon eh. Hindi naman pwedeng basta-basta na lang hulihin. Pero yung antimano en flagrante delicto, nakita mo na bato ng pulis, ng huli, ng nanunog ng sasakyan, pati ang motel hindi pa na tawad, alam nga hindi mo hulihin yun. Ang hirap kasi sa inyo, nagka-grandstanding kayo. Hindi nyo maintindihan ko nung, parang instead of enlightening people, you end up joining the noise just for mileage, political mileage. Ako yung naningilabot doon, Mr. Congressman. Nasabihin mo na ang inuuna pang hulihin ng kabataan, parang teka muna, unang-una, hindi ba sila dapat hulihin? Sila ay nambabato, sila ay nakasakit. Kita mo naman yung mga ibang pulis, naka-wheelchair na. Yung isa ay halos, na nahiwa yung kamay ba yun, yung tuhod. May mga binabato, pati nga si Renato Reyes na bato eh. Di ba? So, at ang ano dito, sila ay nag-destroy ng mga private property at nag-vandalize ng public property, mga daan, pinintahan, graffiti. And then, sabi ko nga ito nga natawa ko, sa Indonesia, yung mga kabataan doon, sa Kasanipal, na sila ay galit, nagrarally sila, they burn and ransack symbols of state power. Mga opisina ng mga mabatas, mga bahay nila, mga sasakyan nila, simbolo ng kapangyarihan ng Estado. Dito, ano ba ang kanilang niransak? Motel, Sogo. Hindi ba yun parang nakakaaliw naman? Parang nalulungkot ako, pero at the same time, parang nakakatawa. Ginawa nyo namang malaki, gusto nga sunugin ng Malacanang, naiwan na, you just ended up, ransacking and trying to burn Sogo. Which is, ano pa tawag sa kanila, hindi naman motel na yata, parang hotel na, ayaw man tawagin cheap hotel, baka magalit sa akin na Sogo. Parang, di ba? Murang hotel, in short. Di ba? So, budget hotel, yun, budget hotel, sabi niya, budget hotel. Di ba? So, at alam mo, ako kasi ang karahasan sa akin, because I teach political violence. I don't teach how you to become violent. I teach it as an academic subject. Lahat sinasabi ko sa inyo, lahat ng violence na uwi din sa sistemang hindi rin perpekto. May kasabihan nga, revolutions tend to devour their own children. I also do not believe in death as a punishment. Kaya I'm sorry, Cara David, alam ko, nagpa-cute ka. Itong si Cara David, faculty to ng UP, professor actually yan si DevCom, sa communication sa UP Diliman, at siya ay journalist. Tinanong siya ano ang kanyang birthday wish. Ang sabi niya, mamatay na sana ang mga kurap. Alam niyo, cute, di ba? Alam ko, knowing Carlos is just probably saying something to earn some mileage. She's a media personality. But for me, ako hindi ko siya masasamahan doon sa birthday wish niyang yun. Sorry, Miss Cara David. Kasi ako, consistent ako, ayoko ng death penalty.
So ayoko ng kaparusang kamatayan. Hindi ako naniniwala dyan. Kayo, magalit na kayo. Mas maganda sa akin yung matikman nila ang parusa habang buhay para pagtiisan nila. Masyadong madali ang kamatayan para sa mga ito. Di ba? Pagbayaran nila ng buhay nila na hindi na babawiin sa kanila kundi habang buhay sila. Yung may malay sila, alam nila kung anong kanilang kasalanan, magdusa sila, pagbabayaran nila sa loob ng kulungan, pag-iisipan nila. Di ba? Meron naman kasing life imprisonment without even the benefit of a parole forever. At ito namang si Vice Ganda. Again, I think these are showbiz people. They just probably want to say something that, will add on to their branding, na hindi na daw sapat. Dapat magalit na tayo, hindi daw sapat na tayo ay na ganyan, ganyan, ganyan. At tapos, hindi daw sapat yung kailangan maparusahan pa ka ng kamatayan. I'm sorry again, Miss Vice. I don't agree. Again, I'm sorry. I don't approve of the death penalty. Kasi para sa akin, hindi ko ma-reconcile na makukyutan ako kay Kara at makukyutan ako kay Vice samantalang ayoko ng death penalty. Right? It's not consistent. Yon. Ang kasiguraduhan dito, it's not the punishment itself, but the certainty that the people will be punished. Kaya yun ang hamon ko kay Pangulong Marcos. Diyaman din lamang na nasa ruta siya ng redemption para ma-redeem ang pangalan ng tatay niya, ang pangalan niya, ang apelyido niya. At sana talaga maging sincero siya na talaga may mapaparusahan dito. Kung makamag-anak man niya yan, kakampi, kapartido, dapat walang sinasanto at walang sinisino. Yun ang ipakita. Kaparusahan. Ebidensya. Transparent ang pag-imbestiga. At makita ng tao na walang kinakampihan. At makita ng taong maparusahan. Hindi naman kailangan kamatayan. Yung sigurado lang na maparusahan sila. Yun ang sa tingin ko. Kasi violence for me is not a solution. Death is not an effective punishment. It's too easy. For me, the most important solution is to translate our rage into something rational, something that can really transform the system. Because I'm telling you, lahat ng mga violence na nangyari sa kasaysayan natin, nagbabago ang sistema, napapalitan ng hari, nagbabago ang struktura ng pamamahala, pero sa kalaunan, nauwi pa rin sa isang sistemang may kabulukan, may hindi pagkapantay-pantay, meron pa rin katiwalian. Ang sigurado ay ang reforma sa batas. Ang sigurado ay ang reforma sa pag-uugali ng mga tao. Yung pala, tayo din ang solusyon. Yung may binuboto natin. Diba? Ibinoto nyo yung mga yan Diba? So anyway, sorry. Nagulo Sana nakapagturo ko yung kaisipan na plus yung may puso at napabagong panahon. Subungay, lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin, ng Lasal, teach mind, touch, heart, and transform lives. At sana, napagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin, UP, serve the people. Okay, sa Miyerkules, kita-kita ulit tayo. Alam ko may bagyong malakas, bagyong Nando, na ngayon ay kasalukuyang typhoon signal number 5 at nando sa north. Pagdasal natin ang ating mga kapatid sa Hilagang Luzon at tayo man dito sa Calabarzon o sa NCR, sa ibang lugar, maapektuhan din tayo gawa ng habagat. Please, please, please be very careful. Okay? Mag-ingat po lagi. Lagi mong sinasabi, UP naming mahal, Ani mula sa magandang tanghali po sa ating lahat. Kung nasaan man kayo naroon, maring gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang hating gabi, importante nagkakasama-sama tayo. Bye for now. See you Wednesday.